ayaw pakialaman ang mga gago. So, yung mga ganun. For as long as government is run in a regular way, wala man tayong problema. Ako, I do not have any qualms against Marcos. Serious enough for me to speak out and say, Mr. President, we do not agree with you. Mr. President, you are wrong. And Mr. President, you stop it. Kasi hindi na maganda sa bayan yan. I have not reached that point. But kung meron akong hindi nagustuhan, out of respect, hindi naman, it does not really would go into the core of governance na walang, hindi masyado abuso. Sinisekreto ko. Okay, sabi sa amo natin na, alam mo, baka masobrahan. Ganon. Tutulong ako, pero in whispers, because hindi naman tayo sa oposisyon. But there has to be somebody on the opposite side. Ang tawag niya normally is opposition sa politika. Pero in a body politic, sa governance, in a democracy, kailangan talaga merong sa kabila. Because the checks and balance will come whether you like it or not. Because governance is not an easy thing. It's a gamot of so many things sa buhay ng Pilipino, ng isang community, country, na maraming problema pasok-labas. And somebody has to attend to the problem, solve the problem, but then again, there has to be somebody which says that you are doing it right or you are doing it wrong. Because we have to protect the people of the Republic of the Philippines. Yan. Yun naman ang role natin. Hindi mo natin masabi, Mr. President, Mr. Marcos, I do not agree with you. You correct yourself in 1 month, otherwise we go to the rebel side. Hindi pwedeng ganun eh. Democracy is a checks and balances. So you check and you balance everything. And it is up to, nandiyan nga yung press freedom. What would carry the voices of yung administration, pati yung opposition, would be the freedom of the press as guaranteed. But importante talaga yung press. Whether sometimes they are biased or not, but you have to give them the highest of respect because they carry the voice of the people, whether it is in the minority or the popular side of things. That is how it works. Na ngayon, having said that, maraming malapit naman ng election, PDP is always, ewan ko kung bakit, pero maybe because hindi tayo nasanay sa pera. Ang PDP from the start, whether it was really intended or not intentional, ang PDP started talagang kantang poor boy. Na wala masyadong pera, struggling, started from Cagayan. And may I just say in passing, bago ako makalimot, we were having that convention, I think, in Cagayan. The birthplace of PDP. Alam mo nung pagpunta ka, alam mo kung sino nang pumunta doon na visible, recognized PDP leader? Girly Balaba.
Ikaw lang. Siya lang. Doon ginawa yung PDP. It was hammered. Girl, magtindig ka, tinignan yung tao kung sino ka. Tumitindig ka, umarap ka pa kanila. Ito si Gerle. Diyan nasira ang buhay ko. Nagbibiro lang ako. Taga-Cagayan to, hindi na may tutuga rito. Punta dito yung announcer ito ng ABS-CBN. Bumalik. She's from Cagayan. Hindi yan taga rito. Iba yung akin, estasyon. Anong pangalan? RPN yung akin. Hindi ABS-CBN. Ang uyab ko taga RPN. So yan, nandito na yung mag-i-eleksyon na. Nandiyan na sa kanto. Ang PDP, walang pera. Nag-umpisa ang PDP, walang pera. Hanggang ngayon, wala tayong backer. Walang pera. Kaya, ewan ko kung makauwi pa kayo, may pamasahe pa kayo pauwi. I do not even know if we can go home. Baka yung iba maglakad pa. And if you're planning to walk home, if it's just a few kilometers, sabihin na nyo at we will provide the transportation. Kung kayo naman malayo at wala talagang pera, join the party of the president. Sigurado yan. Ang ibig kong sabihin, what really I'm trying to drive at is, ang PDP talaga was founded by men run only prinsipyo. Hanggang ngayon, wala akong nakitang taong politiko dito sa Pilipinas na nagsabi, Mayor, pwede ba akong mag-join ng PDP? Always mag-gravitate yan doon sa presidente. But after that, kagayo ko na PDP ako, maraming nag-join. Masaya ako. Pero nung hindi na ako na presidente, iniwan na ako. Hindi na ako masaya. Ganon talaga. Pero yung mga tao na PDP noon at nagpaiwan hanggang ngayon, putang ina, ang laki ng respeto ko sa inyo sumasaludo ako sa inyo. At kung sakali tatakbo man kayo, sabihin ninyo wala kayong pera, we will raise the money. Kasi more or less, hindi tulong na under the table. Yung tulong na nagtayo ng mga, itong malalaking multinationals. Pwede man ako maghingi na sabihin na, sponsor lang ng isang merienda ng kandidato. O kung meron kang malaking budget dyan, maski 50 million, okay na yan. Tumutulo itong yawa na ito. Sino ba may-ari nito?
Ito, ihi ng tike o... Amoy babae. May second floor siguro ito. Alam mo, mag-74 na ako. Kaya ang tanong ko, saan nga ako? Where was I? Mag-74 na ako. Anong pinag-usapan natin? Ito si Ivy. Yung PDP talaga, nag-umpisa walang pera yan. Diretsuhin ko na lang. Huwag na ako mag-segue. Ang PDP nag-umpisa walang pera. Hanggang ngayon walang pera. Walang expectations. Well, really, nung presidente ako, nagkaroon tayo ng konti. But those were really money na talagang giveable. Hindi sabihin mo na naggastos tayo ng pera ng gobyerno para pamigay. But anyway, palapit ang elections. We will field candidates and we will support the PDP candidates. Ako, partly, maasahan ninyo, magre-raise ako ng konting pera. Kung sino yung mayaman dyan sa inyo, ituro lang ninyo. Hindi totoo. Yung may mga negosyo na pwedeng, Mayor, ito si, it could be, do not be offended kayo mga incheck kasi ang lolo ko Chinese. So itong incheck na ito, maraming ito. Ituro mo lang kasi. Ako nang bahala kasi yung lahat ng naging anak ko, lahat ng mga hold-upper, kinulong ko ng isang lugar. Ako na ang bahala sa inyo. We will go on a shoestring budget. Hindi tayo maghingi sa mga, I do not want to ask itong mga milyonaryo. But with the little influence that I was able to cultivate when I was president, pwede tayo maka-raise. Basi konti lang. If yung kalaban mo will raise about 20,000, then if we can have about 2-3, okay na yan. Basta sa malinis na paraan. At saka wala tayong utang na loob. Kita mo, pag wala kang utang na loob, kita mo ano naging presidente ako, kita mo kung magsalita ako, bastos ko. I never gave shit dyan sa mga mayaman, mga elite. Nakita mo yung bunganga ako. Hindi ko na, pati yung mga negosyante, publicly sinasabi ko yung mga, ikaw putang ina ka, ang utang mo sa PAL, 10 billion. Alam mo, I'll give you 3 days, exactly, by 24 hours yan, 3 days. Bayaran mo yung putang inang utang mo na yan kung hindi ipapatay kita. Dapat ito. Sinabi ko in public. Total, kung sabi ko, patayin mo ako, hindi mo na ako makulong. Bayad lahat. O di, may pera. Sunod-sunod yun. Kasi, wag lang sana. No offense intended. Kasi sabi ko, lulo ko, Chinese eh. Lahat yung mga in-check na ayaw bumayad, ay, putang ina. Bayad kayo. Huwag yung tablahin ang gobyerno. Walang pabor-pabor dito. Baka sabihin na
iniyayari ko yung Chinese. Excuse me, ang lolo ko Chinese. Problema lang, hindi naman tayo panahon ng mga mistisong Pilipino tayo lahat eh. Yan ang gawin natin. Elections are, the election is just around the corner. We will try to come up with another maybe gathering, pero para hindi masyado magastos and to make it more comprehensible for everybody, by region na lang tayo and we go down to the locals in about 1 day or 2 days. I will go out of my city travel para maipwesto lang namin. Samahan ko si Ruben and maybe si Bato para may isang Tagalog. Ruben is kami na lang dito bahala sa mga Muslim ako na kasi nagkakaintindihan kami. Magkampanya kami para sa inyo. Ngayon, kung may magbigay ng pera, maghingi ako ng pera, ng tulong. Hindi ako maghingi ng pera ibulsa. Maghingi ako ng tulong. Sabihin ko lang, kung may tulong ka, ibigay mo sa kandidato namin sa yan. Ayaw kong magtanggap ng pera kasi alam mo, pagka ganon, there's always the possibility na magdududa yung mga kandidato na tinanggap mo pati hindi mo binigay. Kaya at this early, let me set the standard by saying that I will not accept contributions yung for and in behalf of didirotso mo sa kandidato kung may itulong kayo. Sabihin ko na lang sa minimum of 20 million, pero okay na yan. Tama na yan. Total, huwag na tayo magbulahan. Kung bigyan ka ng 20 million pang kampanya, gastusin mo kaya yung 20 million pang kampanya? Kung magsabi kayo ng oo, then this is a gathering of idiots. Bigay ng 20 million, at least 5. Yung 15, total babawi uman kung manalo ka na. Marami na negosyo. Ang pinaka-successful na negosyante sa Pilipinas, hindi yung mga in-check. Wala yan sila. Ang pinaka-successful negosyante sa Pilipinas, politiko. Tingnan. Pero, pabiro na lang yan. Depende na yan sa inyo. It's how you, if you want to stay long or longer in power, then you have to show that you are there to serve and empowered by the people to serve. Pero kung it's not easy to do that. Ako, tapos naman ako, pwede na akong magyabang. Kaya hindi pa natatapos, totoo man o hindi, rindahan mo muna yung kabayo mo. Magsabi ako, maghanap kayo dito, baske saan sa Pilipinas. I never, ever, kung magbigay sila noong presidential candidate na ako, tinatanggap ko kasi ang laki ng gastos kaya. Pero kung sabihin mo na maghingi ako, concessions, naging presidente man ako, maghanap kayo ng isang tao
makaturo sa akin, sabihin mo na naghingi sila ng pabor, ng franchise, nagbigay sila ng pera. Kasi pag upo ko pa lang, alam na ng mga tao ng Pilipinas ang ugali ko dito sa Davao. Tumatagal. Lalo na nung fiscal ako, no, magpunta ka ng opisina ko, abogado ka, magregalo ka sa akin ng pantalon o ano. Isauli ko yung regalo mo, kinabukasan, kayong kliyente mo patagilid o talagang walang kasalanan, ipafile ko yung kaso para may problema ka. Magtanong kayo dito kasi sinong abogado sa Davao. Walang gumagawa sa akin ng ganun. Even when I was mayor, and even when I was president. Ngayon,